Pagtaas ng kaso ng pneumonia napansin ng Philippine General Hospital. Ano nga ba ang nakakaalarma na pangyayaring ito sa ating bansa ngayon? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ikapa sa GMA News, ang pagtaas ng kaso ng pneumonia ay napansin ng PGH mahigit 4 na buwan mula nang tanggalin ng pamahalaan ng estado ng pampublikong krisis sa kalusugan kaugnay ng COVID-19 sa bansa. Napansin na may pagtaas ng mga kaso ng pneumonia sa Philippine General Hospital sa Maynila. Ayon sa ulat ni Bam Alegre sa saksi, sinabi ng isang opisyal ng kalusugan na may ilang pasyente sa PGH na kinakailangang i-intubate. Ang problema po syempre kapag naka-intubate, matagal-tagal po ang gamutan. Dahil mostly nga po severe ang pneumonia nila, hindi po sila basta-basta rin makapasok sa loob ng ospital dahil ang ICU po ay puno din. Ayon ito kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH. Sinabi ni Del Rosario na kasama sa mga sintomas ng pneumonia ang pagkakaroon ng hirap sa paghinga, sakit sa dibdib at matagalang lagnat. May mga sanggol at matatandang pasyente sa ospital at ikinakabahala nila kung ito ba ang tinatawag na unknown na pneumonia mula sa China. Nag-cross na ba ito sa ating bansa? Ang nababawasan naman po ng kama o opportunity ay yung may mga kanser na na-stroke, inatake sa puso, dialysis. Yung pneumonia sana ang aming pakiusap sa mga LGU hospitals. Sila na po ang umako para po mapagbigyan natin yung talagang makaka-avail po ng specialty services ng PGH. Dagdag pa niya, sa unang 3 buwan ng 2023, mayroong 41,497 na kaso ng pneumonia na naitala sa bansa, habang mahigit sa 201,798 na kaso noong 2022. Ito ay iba't ibang uri ng nakakahawang sakit na dulot ng iba't ibang uri ng virus o bakterya na may mga sumusunod na sintomas: sore throat, sipon, sakit ng ulo, sakit sa kalamnan, pagtatae, malamig, pagkahilo, pagduduwal at lagnat. Sinabi ni Del Rosario na malaking tulong kung parehong makukuha ng pneumococcal vaccine ang mga bata at matatanda na nagbibigay depensa laban sa pangkaraniwang pinagmumula ng pneumonia, ang Streptococcus pneumonia, na mataan din ng kagawaran ng kalusugan ang pagtaas ng mga sakit na katulad ng influenza habang pumapasok tayo sa bare months. Ang naitalang mga kaso mula Enero hanggang October 13 ng taong ito ay 45% na mas mataas kumpara sa mga naitala noong parehong panahon noong nakaraang taon. Bagaman bumagal ang pagtaas ng mga kaso noong Nobyembre, inirekomenda ang pagsusuot ng face mask at pagbabakuna. Ayon pa kay Dr. Ron-Jean Solante, isang espesyalista sa nakakahawang sakit, bukod sa pagbabago ng panahon, ang pagtaas ng mga sakit sa respiratory ay posibleng dulot ng tinatawag na immunity gap. Ang immunity gap ay isang pandaigdigang pangyayari dahil pagkatapos ng pandemya, ang mga sakit na maaring maiwasan sa pamagitan ng bakuna, kasama na rito ang influenza, pneumonia, tigdas. Talagang bumababa ang saklaw ng bakunahan sa mga vulnerable population, kasama na ang mga bata. Ika pa niya na kung ating mapapansin, isa na naman kaya itong pandemya at nawa, idalangin natin sa ating Panginoong Diyos na tayo'y ligtas niya. Magsuot tayo mga kaibigan parati ng face mask at iwasan ang mga matataong lugar. Palakasin ang ating immune system sa pamamagitan ng 8 doktor, ang tamang nutrisyon, ehersisyo, pag-inom ng maraming tubig, pagpapaaraw, pagtitimpi sa mga hindi dapat kinakain, pagpapahinga at sapat na tulog, at syempre ang paglalanghap ng sariwang hangin, at ganun din ang pagtatalaga natin sa ating Panginoong Diyos at ang pananampalataya natin sa Kanya na nawa ay hindi niya tayo papabayaan. Deuteronomio 31 verse 8, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan o papabayaan man, kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Kaibigan, huwag tayong panghinaan ng loob dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos kahit anong mangyari. Hindi niya tayo papabayaan, manampalataya lamang tayo sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y napapasalamat sa lagi po ninyong pag-aalaga sa amin, pagliligtas sa amin, at pagbibigay sa amin ng comfort at malakas na pangatawan. Ngunit Panginoon, patuloy niyo pong alagaan ang mga may sakit, lalong higit ang mga kaibigan po namin na nagsasuffer ngayon sa iba't ibang klase ng sakit.
lalong higit ang sakit na pneumonia. Tulungan sila Panginoon at pagalingin, at nawa ay tulungan sila na makilala kanila na ikaw po ang nagpagaling sa kanila. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.